Kapatid at mga kapwa Kristiyano na nandyan po palagi. Ayan. At syempre, sa pahintulot po ng ating mahal na Panginoon Diyos, tayo po ay nabigyan na naman ng isa na naman pong napakagandang pagkakataon na tayo po ay makagawa po ng pagbabalita ng mga magagandang balita po na nakasulat po sa Biblia. Ayan. Let us bring back a good information written in the Bible. Ayan. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, alas 8 po ng gabi. September 13 na po, 2023. Ayan. Ang programa pong Mga Tinig sa Ilang, tuwing Miyerkules po yan, alas 8 ng gabi. Ganon din po kapag Biyernes po, alas 8 din po ng gabi. Ayan, at ito po ay mag-aapat na taon na po na tayo po ay nagla-live broadcast sa tulong po at siyempre sa tulong po at awa ng ating mahal na Panginoon Diyos, tayo po ay patuloy pong nakakapagsagawa nitong ating live broadcast na ito, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan, mag-message lamang po ang mga nandyan para kayo po ay atin pong ma-acknowledge. Ayan, si Sis Marie po ng Japan, nandyan po. Siya po yung kauna-unahang nag-message. Mag-message lamang po sa andyan, ang mga nandyan po ngayon. Si Sis Marie po ay atin pong kapwa po natin yung Kristiyana. At sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, siyempre po, kapwa natin Kristiyano at Kristiyana. Ayan. Nakita ko rin po dyan si andyan na rin po si Brother Oscar. May napansin ko na rin po. Ayan, tingnan ko muna to. Okay. Ayusin ko lang po isa pang binabasa natin, naghahang. Ayan. Ayan po, si Brother Oscar Vargas, kapwa rin ho natin yung Kristiyano. At siyempre sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay. Andyan din po si Brother Epipanyo Castillo. Ayan, kapwa rin po natin na Kristiyano yan. At sa lahat po ng kanilang mga mahal sa buhay, kapwa ho natin Kristiyano at Kristiyana. Ayan. Yung ating pong pag-aaralan sa gabing ito, mga kapatid, ay yung ating pong ibabalita ay tungkol po ito sa Job 22:15 hanggang 16, yung ang dating daan. Ayan, at siyempre meron din naman pong iba. Andiyan po yung sagutin ho natin yung templo, yung pahapyaw lang. Na sagot po yung tungkol sa templo na dapat hindi na po tayo nag-aabala pa dyan sa mga templo-templo na yan na ginawa po ng kamay ng tao. Ayan, sige po, diretso lamang po tayo, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan, at siyempre, doon po sa mga pinagsasabi ni BWS, doon po sa kanyang programa, nako, maya-maya ho, atin po isa-isahin yan, dahil may nakita na naman ho tayong ubod ng mali na mga pinagsasabi niya doon sa kanyang programa. Kaya ho sinasabi natin na ang kanya hong mga ka-Bible study aalog-alog po ang ulo dahil wala pong natutunan. Ayan, andyan po si Brother Noel Ferguson. Ayan, kapwa rin ho natin yung Kristiyano at sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa natin Kristiyano at Kristiyana. Ayan, mag-aral ho tayo maya-maya, mga kapatid, at magbalita din tayo, tungkol po dito sa siyempre, doon sa Job 22:15, kasi may 22:15 hanggang 16. Kasi meron hong kapatid na nag-request kung maaari daw pong italakayin, ito pong Job 22:15 hanggang 16, yung dating daan. Kung ano po ibig sabihin ng nakasulat na ang dating daan. Pero bago ho yan, mga kapatid, tayo ho muna ay magbalik tanaw doon po sa ating nakaraang pinag-aralan
tungkol po dito sa mga ano po, mga kalamidad na naganap sa daigdig, hindi lang mo sa Pilipinas, kundi sa iba pong bahagi ng daigdig. Marami pong naganap na mga mga kalamidad, mga may bagyo, may lindol. Yung ating pong binabanggit noong mga nakaraan na yung Juan 8:44 at yung pong Marcos 4:35 hanggang 39. Yan. Yung Juan 8:44 po, tungkol po ito doon sa magbabalik tanaw lamang po tayo yung sinasabi pong kayo'y sa inyong amang dyablo. Ayan, basahin nga po natin uli, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ito pong nakasulat sa Juan 8:44. Ito po ang ating mababasa. Ayan, ito po ang nakasulat. Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una, at hindi nanatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Ayan. Kung atin po natatandaan ng mga nakaraan, ito pong ating paksa na itong ating ibinalita na ito tungkol po sa Juan, sa magandang balita po, basahin din ho natin. Ayan. Sabi dito, ang dyablo ang inyong ama, at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lamang ay mamamatay tao na siya. Ayan. Hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman, sapagat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ng ayon sa kanyang kalikasan, sapagat siya ay sinungaling, at siya ang ama ng kasinungalingan. Ayan. Okay, marami po mga message dito na nagdatingan, si Brother Noel. Malupit ang mga sect na iyan na ang dating daan at ibang mga sekta. Opo, maya-maya po ating pong talakayin yan, mga kapatid. Dito kasi sa ating pinag-aaralan dito, may kausap si Jesus Christ na mga Hudyo dyan po sa loob po ng Jerusalem, na gusto siyang saktan at patayin. O ngayon, nagkaroon po ng usapan na ang sabi ng mga Hudyo, ang kanila do tatay, ang ama niya si Abraham. Yan. Sabi dito sa 39, sumagot sila, si Abraham ang aming ama. O sagot naman ni Jesus Christ, sinabi sa kanila ni Jesus, kung kayo itunay na mga anak ni Abraham, gagawin sana ninyo ang kanyang ginawa. Sinasabi ko lang ang katotohanang narinig ko mula sa Diyos. Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Hindi ganoon ang ginawa ni Abraham. Ang ginawa ninyo tulad ng ginawa ng iyong ama. Ang ginawa ho kasi ni Abraham, siya po ay sumampalataya sa Panginoon Diyos nung sinabihan siya na lisanin mo ang lupain ng iyong mga kamag-anak at pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Yun po yung Kanaan. Ayan, ang sagot naman nila, hindi kami mga anak sa labas, isang aming ama, ang Diyos. Ayan, tinuro naman nila ang Diyos daw ang ama nila, kasi nasupalpal sila ni Jesus Christ nung tinuro nila na ang ama daw nila si Abraham. O, tingnan niyo po sagot ni Jesus Christ. Sinabi ni Jesus, kung talagang Diyos ang inyong ama, iniibig sana ninyo ako, sapagkat sa Diyos ako nang galing. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi sinugo niya ako. Ayan, yun po yung conversation itong mga Hudyo at ni Jesus Christ. Kaya pagdating sa 44, sabi ng Panginoon sa 43 muna, bakit hindi ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil sa ayaw ninyong tanggapin ang itinuturo ko? Ang dyablo ang inyong ama, at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Yan, ibig sabihin po, papatayin nila si Jesus Christ. Ang pumatay po kasi kay Jesus Christ, ang mga Hudyo. Sila po ang nagdala kay Jesus Christ, kay Poncio Pilato. Ayan, kaya sinabi ni Jesus Christ na
sabi dito, sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumapayag sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Ibig sabihin, in generally speaking, ang ginawa po dito ni BWS ay ginawa ho niya itong simpleng ginawa niyang literal na pumapatay ng literal. Ayan, mga ganun po ang kanyang ginawa. Hindi po niya naintindihan na ang sinabi ni Jesus Christ, si Satanas po, ang diablo, ay mamamatay tao. From the beginning, from the very start. Ibig sabihin, unang-una pa lang mamamatay tao na siya. Yung nga po yung pagkapasok ng kasalanan sa sanlibutan. Kaya nagkaroon ng kamatayan. Yung nga po, yun yung ibig sabihin ni Jesus Christ. Kasi kinakailangan i-recover niya yun eh. Yung nawala na yun, i-recover ni Jesus Christ. Ano po ba yung nangyari na yun? Di po ba, kukwento ko na lang kasi nabasa na rin naman natin ito, na sabi ng Panginoon sa datapwat sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag. Ibig sabihin, bawal. Sapagkat sa araw na kayo kumain niya, kung kayo walang pagsalang mamamatay. So kumain nakakain si Adan at saka si Eva. So ang nangyari, nakapasok po ang kasalanan, kaya nagkaroon ng kamatayan. Ayan, ganun po ibig sabihin. Nakasulat po yan sa Roma 5:12. Basahin po natin para mayroon tayong idea, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ito po ang nakasulat sa Roma 5 at ang talata po'y 12. Ayan. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Ayan. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ayan, ibig sabihin, naka-enter na po ang kasalanan. Kaya ang kasalanan, ang dulot niyan, kamatayan. Yan ang sinabi ni Jesus Christ. Mamamatay tao ni sa buhat pa nung una. Ayan, napatay po niya ang tao eh. O ngayon, ang nangyari po ay nagkaroon po ng pagsisiping si Adan at Eva dahil nakilala niya kanyang asawa. So nagkaroon po ng anak. O andyan si Cain, andyan si Abel. Napatay nga yung kaagad ni Cain si Abel at nagkaroon ng Seth. Ayan. Okay, ibig sabihin, ang mga tao po ay may laman na, may dugo, may buto at may may laman, may dugo at buto. Ayan po ibig sabihin na nakapasok na po ang kasalanan. Dumadami na po ang tao. Ayan. O ngayon, ano po ang dapat nating maintindihan mga kapatid at mga kapwa Kristiyano? Tama talaga sabi ni Jesus Christ na from the beginning, from the very start, mamamatay tao na siya. Napatay kasi niya ang tao. Nung nakakain po si Adan at Eva, sabi kasi ng Panginoon, sa araw na kumain ka niyan, mamamatay ka. O nakakain, di namatay. Ayan, nakapasok kasi ang kasalanan eh. Yung namang kasinungalingan, ayan, na binabanggit ni Jesus Christ na siya ang ama ng kasinungalingan, itong si Satanas, yun naman yung pagkadaya niya kay Eva. Sa Genesis, 3. Yan, ito po, basahin ho natin mga kapatid at mga kapwa Kristiyano para marami pong makarelate sa ganitong kasi hindi naman ho talaga na i-discuss ito ng mga pastor. Kasi wala silang dito eh. Wala silang mahihita siguro, Sabi po andyan po si Brother Philip, Pilipada. Yan. Kapwa ho natin yan Kristiyano. At sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay. Kapwa natin Kristiyano at Kristiyana. Ayan, magandang maligayang pakikinig po, Brother Philip. Ayan, may sinabi po si Brother Noel Ferguson. Tama po, ganyan nga po mga galawan ng mga mangbubudol. Totoong malulupit. Ayan, okay. Sa Genesis po, 3, ito po yung kasinungalingan ni Satanas na binabanggit ni Jesus Christ sa Juan 8:44 na hindi ho naiintindihan
ni BWS na nagpapanggap ho na may Holy Spirit. Siya po yung ang tagabasa dati ng dating daan. Ayan, naloko na. Sabi dito, ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinmang mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoon Diyos. At sinabi niya sa babae, nung ahas, si Satanas po yung ahas ha, siya na po yun, siya na kaagad yun. Sabi ni BWS, hindi daw yun. Ayan, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain ng alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae, sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakain kami. Datapot sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon. Ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. Ayan. Yan po yung sinabi ng babae, ni Eva, doon kay Satanas. Baka kayo'y mamatay pag hinipo, po. At sinabi ng sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Ayan po yung kasinungalingan. Ayan. Sinungaling talaga itong si Satanas. Kaya sabi ni Jesus Christ, ama ng kasinungalingan. Ang sabi ng Panginoon, sa araw niya na pag kumain kayo niya, mamamatay kayo. Sabi naman ni Satanas, hindi kayo mamamatay. Nakakain po. Ayun. Ano nangyari? Namatay ho ba sila? Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, kaagad-agad, ipasok kaagad natin sa ating isip, namatay. Bakit? Sabi ng Diyos na sa araw na kakain kayo, walang pagsalang kayo'y mamamatay. Ayan, andyan din po si Sis Opie, dyan po sa Makati. Good evening po. Kapwa nating Kristiyana yan. Sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay. Kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Si BWS po ang aasa tuso, saka po tinuklaw yung 70K ni Brother Bernal. Nabasa ko lang po yun. Ayan. Okay. O ngayon po, pagka sinabi natin hindi namatay, kasi inaabot pa po ng 930 years ang edad ni ni Adan. Ito po ang nakasulat. At ang lahat, sa 5 po sa 5:5 ng Henesis, at ang lahat na araw na kinabubuhay ni Adam ay 930 taon at siya'y namatay. So, 930 years ang edad ni Adan. Ngayon, sabi ng Panginoon, sa araw na yan, mamamatay kayo. Ang sabi ng iba, lalo na ibang mga pananampalataya, sinungaling ang Diyos niyo. Sabi niyo, sa araw na yan, mamamatay kayo. Pag kumain kayo niya, sa araw niya, mamamatay. Walang pagsalang kayo mamamatay. Pero inabot pa raw ng 930 years. Hindi naman ho, hindi naman ho literal na yung patay agad. Hindi ho ganun yun. Ang ibig sabihin ho nun, pumasok po ang kasalanan, kaya nagkaroon ng kamatayan. Ayan. Kaya, nagkaroon po ng kamatayan tao, kung babaliktarin po natin, dapat pala walang kamatayan. Yun po yung kinakailangang i-recover ni Jesus Christ. At na-recover po ni Jesus Christ yun. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Yan, kaya mali po ang pakahulugan ni BWS dyan. Sa Juan 8:44. Maling-mali, palpak. Para lang mabigyan. Kasi ganito po ang kanyang paksa. Tungkol po yun sa Tungkol po yun sa kalamidad. Ayan, basahin ko lang po si Sister Rosita Rojas. Magandang gabi po, Brother Vincent. Panalangin ko sa iyo na laging maayos at malusog ang iyong pakiramdam at laging gabayan ng ating Panginoong Jesus Christ. Opo, maraming salamat po. Si Sister Rosita Rojas, kapwa ho natin yung Kristiyana. At syempre, sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Ayan. Tuloy tayo mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Yung kasing kalamidad mga kapatid na nagaganap sa sanlibutan, tandaan ho natin, ang Diyos po ang may likha ng langit at lupa. Wala hong kinalaman si Satanas doon. Wala siyang ambag doon. Wala siyang power doon. Ang Diyos po ang lumikha niyan. Kaya ang Diyos din po ang nagpapagalaw ng lahat niya, kontrolado niya yon. O ngayon, Brother Vincent, pagka meron po bang kalamidad, halimbawa may bagyo, may namatay na tao, may halimbawa lindol, may namatay na tao,
Ang Diyos ba ang may kagagawan yan? O basahin po natin mga kapatid. Ano ho? Yung binasa natin nung nakal sa Isaias. Ayan. May binabasa lang po ako ha. Meron kasi nag-message. Okay. Mga kapatid, may binabasa lang po ako. Okay, tuloy tayo mga kapatid. Yan, yung ano po yung kontrolado po ng Panginoon Diyos ang lahat ng bagay dito sa sanlibutan. Siya po ang may likha niyan eh. Siya po ang pumapatay, siya po ang bumubuhay, siya po ang sumusugat, siya po ang nagpapagaling, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ang lahat ng yan. Okay. Sa ano po, aklat po ng Deuteronomio 32:39. Sabi dito, tingnan ninyo ngayon, na ako sa makatuwid bagay, ako nga. At walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay, at ako'y bumubuhay. Ako'y ang sumusugat, at ako'y ang nagpapagaling, at walang makakaligtas sa aking kamay. Ayan, ibig sabihin, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, kontrolado ng Panginoon Diyos yan. Paano yan, Brother Vincent? May namatay sa sakuna eh. May halimbawa, may bagyo, nagkaroon ng lindol, maraming namatay. Tapos may mga namatay na bata na wala namang kamuwang-muwang. Ang sagot po doon, ano ngayon? Ang Diyos naman ang may kagagawan ng langit at lupa. Kontrolado naman niya lahat yun eh. Ano problema doon? Siya bumubuhay, siya pumapatay, o siya sumusugat, siya ang nagpapagaling. Ganon din naman ang nangyari sa mga nauna pang mga sa Israel, ganon din ang nangyari sa mga unang mga sumasampalataya. Ano? Hayaan natin, relax lang tayo, ang Panginoon Diyos. O ngayon, ano dapat natin gawin? Ano pong ibig sabihin? Pagka may nangyaring ganon, halimbawa, isa sa mga mahal sa buhay natin, ang nakaranas ng gano'n, halimbawa, na biktima o nakasama doon sa kalamidad at may nangyaring masama, o hindi ipagpasalamat natin sa Panginoon Diyos tulad ng nangyari kay Job. Nung namatay po ang kanyang mga anak sa pamamagitan po ng hangin, na nabagsakan sila ng bahay nila, ano po ang ginawa ni Job? Nagpasalamat pa siya sa Panginoon Diyos. Kasi alam niya na kontrolado naman ng Panginoon Diyos ang lahat ng bagay. Yung namang nangyari na yan, hindi naman magagawa ni Satanas yun kung hindi siya pinahintulutan ng Panginoon Diyos. Kasi, protektado po ng Panginoon Diyos ang pamilya ni Job. Kaya hindi ho magagawa ni Satanas yun. Hindi niya magagawa yun dahil protektado ng Panginoon Diyos. Alisan natin siya ng kapangyarihan. Alisan natin siya. Kayang-kaya natin alisan ng kapangyarihan si Satanas. Much more sa ating panahon na meron na pong Jesus Christ. Bumaba na po ang Diyos na nanggaling sa langit. Ang kanyang dugo, ang ating proteksyon. Hello! Tulad po na nangyari doon sa doon sa inutusan ni Jesus Christ, yung pong 70 na mangaral nang bumalik po sila, ayun, nalaglag po si Satanas mula sa langit. Ayan. Basahin po natin sa Lucas po Sa Lucas po, sa Gis. Basahin lang po natin sandali.
Gis 17 po ng Lucas. Masayang bumalik ang 72. O yun, 72 po ang iutusan. Sa 1 kasi, ito na po yung sinasabi, sa Gis 1 po, pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72. Yung 72, 72. Sila ay sinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na pupuntahan niya. Sabi niya, sa kanila, napakarami ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idilangin ninyo sa may-ari ng anihan na magpadala siya ng mga kamag-aani. Ito na ngayon nangyari, bumalik na po yung 72. Masayang bumalik ang 72. Inulat nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay nagpapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Ayan, ganun po ibig sabihin mga kapatid, na pangalan pala ni Jesus Christ, pang-alis na ng kapangyarihan ni Satanas. Dahil yung 72 na kanyang inutusan, ay napalapalayas na ang mga demonyo sa pamamagitan lang ng pangalan ni Jesus Christ. Inaalisan nila ng kapangyarihan. Kaya wag ho tayong maniniwala diyan sa sinasabi ni BWS na kayang-kaya ni Satanas na maglagay ng bagyo, magpalindol, kayang-kaya niya na kung ano-ano pa, wala siyang ginawa diyan sa earth, hindi siya kasama sa gumawa niyan. Ang may gawa ng langit at lupa ang Diyos, wala siyang kapangyarihan diyan. Ngayon, bakit kay Job nagawa niya? Kasi binigyan siya ng kapangyarihan, binigyan siyang pahintulot ng Panginoon doon sa mga anak ni Job. Pero pag hindi siya binigyan ng karapatan o hindi siya binigyan ng pahintulot, wala, protektado ng Panginoon yun eh. Kaya relax lang, huwag tayong masyadong nakawawa naman, ganito. Ang Diyos po ang may likha ng langit at lupa. Tandaan po ninyo mga kapatid, ganito po yon. Ito, makakwento ko lang sa inyo. Natatandaan nyo ba si Job? Meron siyang 3 kaibigan. Si Eliphaz na Timanita, si Bildad na Suhita, at si Sopar na Naamatita. Ayan. Sa kanila pong pag-uusap, ganito pong nangyari, para may idea po tayo mga kapatid hindi naman gaanong na-discuss ito eh. Ganito pong nangyari. Ayan. Sige, Brother Oscar, mamaya natin yan. Sabihin ko yan. Tapusin ko lang po itong kay Job para may idea po tayo tungkol sa nangyaring yon. Di po ba nagsalita po ang mga kaibigan ni Job sa kanya? At hindi ho nagustuhan ng Panginoon Diyos ang sinabi ni Eliphaz kay Job. So nagkaroon po ng pagkaisipan si Job. Nagkaroon siya ng kaisipan na dahil doon sa mga sinasabi ng kanyang mga kaibigan, yung 3 na yan, nagkaroon siya ng kaisipan na nagkaroon siya ng doubt parang doubt po eh. Kaya question po niya ang Panginoon Diyos, si Job. Ngayon, ito pong maganda. Ito po sinasabi natin na relax lang. Ang Diyos po ang makapangyarihan sa lahat. Alam niyo po ba kung ano sinabi ng Panginoon Diyos kay Job? Alam niyo po ba kung ano? Simulan niyo po sa Job 38 hanggang 41. Yan, kasi mahaba masyado. Ipinakita sa kanya ng Panginoon yung mga kagilagilalas na paglalang ng langit at lupa. Ayan. Yan po ibig sabihin. Ibig sabihin, sinagot siya ng Panginoon Diyos si Job na tungkol po sa paglikha ng langit at lupa. Ano ibig sabihin? Kapangyarihan po. Ibig sabihin, kontrolado ng Panginoon Diyos yan. Kahit sino pa yan. Hindi yan mananalo si Satanas. Kaya kalma lang, relax lang. Kung halimbawa may namatay, magpasalamat tayo sa Panginoon Diyos. Some other topic kung ano po ibig sabihin yan. Kasi may ibang paksa po dyan na dapat. Kasi parang ganito po yan Itong earth na ito, na ating tinitirhan na ito po pumasok na nga po ang kasalanan dito sa sanlibutan. Kaya lahat po tayo nagkakasala.
Ayan, nakapasok eh. So meron pong isang earth pa na ginawa ang Panginoon Diyos na dapat nating tirhan talaga, na wala na ang Satanas. At ang mga namamatay po na mga tao na matutuwid, lalong-lalo na po yung mga sumasampalataya, diretso po kaagad yun. Doon po sa iglesia ng mga panganay. Andun po sila, masaya na po sila doon. Ibig sabihin, mga nag-abroad lang yun. Mga nag-abroad lang. Darating ang mga araw, magkikita-kita pa rin naman tayo eh. Kaya relax lang, kalma lang. Ayan, kaya pinapalakas natin ang loob ng mga kapwa Kristiyano. Dahil talaga lahat tayo, talagang may limit lang talaga tayo dito. Nakapasok na kasi ang kasalanan eh. Kaya, nagkaroon ng kamatayan. Nirecover ni Jesus Christ yan, nandun na siya sa langit, punta rin tayo doon. Ganun lang po yun. Kung saan siya nandun, tayo naman ay dumuon. Ganun lang po yun. Relax lang tayo, kalma lang. Ayan. Okay. Yan po ibig sabihin. Ngayon, ito si Brother Oscar. Pero sabi po ng Panginoon kay Abraham, pag may 10 banal, di gugunawin. Yun naman po yung yun naman po yung sa Sodoma at Gomora po, Brother Oscar, na mabot po yun ng 50. Kasi 3 lalaki po yun eh. Kukwento ko na lang po yung pangyayari na yon. May 3 lalaki po kasi na ayan. Ayusin ko lang po para babasahin po natin ito mamaya-maya. Ayan, pumunta po si pumunta po yung 3 lalaki, doon sa nakipagkita po kay Abraham. Yan, may binabasa lang po ako mga kapatid. Kasi dapat nasa chronological reading po tayo eh. Kaya iniingatan ko po na hindi po maputol itong pinag-uusapan na ito. Oho, Brother Oscar, kontrolado ng Panginoon yan, kaya relax lang tayo. Okay. Yung 3 lalaki po na naganap na yon, nagpakita kay Jesus at kay Abraham, yan po yung isa po doon ng Panginoong Hesus. Yung isa doon, yung nagpaiwan. Yung dalawa po, 2 anghel. Ang nagpaiwan po, ang ating mahal na Panginoong Hesukristo, yan po yung nakipagtawaran. Ngayon, kaya tumatawad po si Abraham na 50 hanggang sa dumating sa 10 na lang. Hindi daw po gugunawin ng Panginoon Diyos ang Sodoma at Gomora. Ayan, bakit tumatawad si Abraham doon po sa Panginoon na kahit 10 na may matuwid sa Sodoma at Gomora, hindi po lilipulin ng Panginoon Diyos ang Sodoma at Gomora. Wala naman po pong nasumpungan na 10, kaya ginunaw po. Kaya lang naman nagtanong si Abraham kasi alam ni Abraham na nandun ang kanyang pamangkin na si Lot. Ang hindi niya alam, may 2 anghel na napumunta ron para sunduin niya si Lot, paalisin doon. Yun lang po yun. Kaya nakipagtawaran po
si Abraham doon sa Panginoon. Yan po ibig sabihin nun, mga kapatid, ha. Yan po yung gustong alamin ni Brother Oscar kung bakit po nakipagtawaran. Ano po? Kasi nandun si Lot eh. Madadamay talaga eh. Andun naman ang dalawang anghel para alisin si Lot doon sa Sodoma, kung saan po siya nandun. Mababasa po yan, mga kapatid, ha. Yung pangyayari na yan sa Henesis 18 po. Mahaba lang po masyado, hindi ko po maano eh. Henesis 18. Yang lahat ng yan. Okay, sige po, tuloy tayo. Yun na nga po ang ating pong ibinabalita na kalma lang tayo, relax lang. Huwag tayong masyadong maano lang dito sa earth na meron nga po akong na-encounter nung sa eskwelahan po. Kung naalala nyo po yung pelikulang ano ba yon, yung si Christopher Lambert ba yon? Na Immortal. Yan, Immortal. Immortal yata ang pamagat nun. Na hindi po siya namamatay hanggat hindi napuputulan ng ulo. Parang ganun po eh. Nagtanong po yung mga kaklasik, ano gusto mo? Ikaw ba'y maging immortal dito sa earth? Wala nang kamatay, hindi tumatanda. Ako po na pagtanong, sabi ko, ayoko ng ganun. Gusto ko may ano lang, may limit. Kasi kung ikaw ay immortal, hindi ka namamatay, unti-unti mong nakikita yung mga mahal mo sa buhay ay nawawala. Unfair yun. Dapat sabay-sabay. Pagdating po ni Jesus Christ, mangyayari yun. Sabay-sabay po tayong lahat na wala ng kamatayan. Ayan. Ganyan po ibig sabihin, mga kapatid, ha. Kaya dito sa earth nito, sa mundo nating ginagalawan, dayuhan lang tayo dito. Kumbaga, ano lang tayo dito, na hindi na talaga tayo taga rito. Meron talaga tayong lugar na para sa atin, na kasama natin ang Panginoong Hesus. Ayan. Kaya relax lang kapag may mga ganong pangyayari. Dapat pong ipagpasalamat sa Panginoon Diyos yan, gaya ng ginawa po ni Job. Bagamat hindi po niya alam ang nangyari, yung nga po, pinagpasalamat po niya sa Panginoon. Kaya mali po si BWS doon. At isa pa po isa pang dapat nating talakayin. Ako, ano na pala, medyo mahaba-haba na pala yung ating ano. Ito po yung Marcos 4:35. Ano ho, basahin ho natin. Yung bagyo ba? Yung bagyo sa na naranasan po ng Panginoon, na sinaway po niya ang bagyo. At ang dagat ay kumalma. Aba, ang sabi ni BWS dyan, ano daw, si Satanas daw po may kagagawa nun. Yung naganap na bagyo sa dagat. Ayan, na kung saan po naligalig o natakot ang mga alagad. Natutulog si Jesus Christ. Nung ginising siya, sinaway lang ni Jesus Christ yung hangin. At pumayapa naman yung dagat, yung tubig. Ayan. Kung ang Diyos daw ang gumawa nyon, sinaway daw ni Jesus Christ. Ayan. Ibig sabihin daw, magkakontrahan. Kita nyo ang utak nitong inyong pastor? Hindi po niya naiintindihan ang ibig sabihin nun. Kaya ginagawa niyang ganyan. Ang ibig sabihin po nun, ipinapakita sa lahat ng nakasaksi na kayang-kayang utusan ni Jesus Christ ang hangin at ang dagat na pumayapa para makilala siya na siya nga ang Misayas. Siya ang anak ng Diyos na nanggaling sa langit. Yun ang ibig sabihin nun. Ang sabi pala, ang ginawa niya kasi, si Satanas daw may gawa nun. Wala nang kapangyarihan si Satanas sa mga ganyan eh. Kaya kaya yung mga ka-Bible study niya, aalog-alog po ang ulo pag siya pong pinakinggan. Okay? Siguro, tama na siguro mga kapatid yun, at dako na tayo. Dito po sa sinabi ni BWS pa rin, bago tayo dumako doon sa Job 22:15, or uunahin, mas maganda siguro, unahin na lang natin yon. Itong Job 22:15 hanggang 16, mas mainam, basahin na po natin. Yun lang po unahin natin, mga kapatid. Ano ho? Ito po ang nakasulat sa Job. Ito kasi may request dito
ng isang kapatid kung maaari daw po talakayin yung pong nakasulat sa Job 22:15 hanggang 16. Ito po ang nakasulat. Ayan. Sabi dito, talaga bang nais mong lakaran ang dating daan? Landas na tinahak ng mga nasanay sa kasamaan. Kahit wala pa sa panahon, sila'y tinangay ng baha, sapagkat ang kanilang pundasyon ay lubos na nagiba. Ayan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, talakayin na lang natin to para baka maubusan tayo ng oras dito sa ating ginagawang programa na ito, na ang sabi po ng aklat po ni Job, ang nagsasalita po dito si Eliphaz, na isang Timanita. Ang sabi po niya kay Job, talaga bang nais mong lakaran ang dating daan? Yung dating daan po, landas na tinahak ng mga nasanay sa kasamaan. Ibig sabihin, itong dating daan na ito, na landas, mga tinahak, mga dinaanan, itong mga masasamang tao. Ang nangyari sa kanila pala, kahit wala pa sa panahon, sila'y tinangay na ng baha, sapagkat ang kanilang pundasyon ay lubos na nagiba. Ibig sabihin, ito pala ang dating daan at dinalakaran po ng masamang tao. Ang dating daan ay inagos pala ito ng baha, tinangay ng baha, kahit wala pa sa panahon. Ngayon, aalamin natin sa Biblia kung sino po ang nagsasalita. Ang nagsasalita dito, si Eliphaz na Timanita. Okay, o ngayon, kasama po niya ang kanyang mga kaibigan na si Bildad at si Zophar. Itong tatlong taong ito ay mga best friend po ito ni Job. Basahin po natin sa Job 2 at ang talata po'y 11. Ito po ang nakasulat. Ang masamang nangyari kay Job ay nabaitaan ng tatlong niyang kaibigan, si Eliphaz na Timaneo, si Bildad na Suhita at si Zophar na Naamita. Nagkasundo silang tatlo na dalawin si Job upang palakas niya ang loob niya at makiramay sa kanya. Malayo pa sila nakita na nila si Job, ngunit hindi nila ito nakilala. Nang makilala nila ito, hindi nila napigilang umiyak ng malakas. Pinunit nila ang kanilang mga damit at naglagay ng abo sa ulo dahil sa pagdadalamhati. 7 araw at 7 gabi silang naupo sa lupa kasama ni Job. Ngunit hindi nila ito pinagsabihan ng kahit ano, sapagkat nakikita nilang hirap na ito sa kanyang kalagayan. Ayan. Ibig sabihin, si Job po ay dinamayan ng kanyang tatlong mga kaibigan. Okay. O ngayon, dito po sa sinabi ni Job o sinabi ni Eliphaz, nagkaroon po sila ng pag-uusap. Abay, pinaparatangan na po niya si Job. Iba na po ang dumalabas sa bibig ni Eliphaz. Ang paratang po niya kay Job o ang kanyang sinabi kay Job ay hindi maganda. Yan, magandang tanong po yan, Brady Oscar. Bakit po kaya ginamit ni Bes ito na titulo ng kanyang programa? Yan, ganyan din po ang nasa isip ko Hindi po niya expected o hindi po niya nabasa. Maaring nabasa niya, mali ang pakahulugan, mali po yung kanyang, mali po ang kanyang naiintindihan. Ayan. Alam nyo ba, si Brother Bert po ang nito nagsiwalat nito, hindi naman si BWS Si Brother Bert po ang nagsiwalat nito. Ito pong si Eliphaz, ay pinaratangan po niya si Job na masamang tao daw. Dahil ito ang sinabi ni Eliphaz, hindi ito dahil sa napakalaki ng iyong kasalanan. Sabi niya kay Job. Dito po sa 22, 5. Mga kapatid mo ay iyong pinaghuhubad upang sa utang nila sa iyo'y sila'y makabayad. Ang mga nauha ay hindi mo pinainom, hindi mo pinakain ng mga nagugutom. Lakas mo ang ginagamit kaya lupa'y nakakamkam. At ibinibigay ito sa iyong kinalulugdan. Hindi mo na nga tinulungan ng mga biyuda, inaapi mo pa ang mga ulila. Kaya napapaligiran ka ngayon ng mga bitag.
at bigla kang binalot ng mga sindak. Paligid mo ay nagdidilim kaya di ka makakita. Maging tubig itong baha ay natatabunan ka. Di ba't ang Diyos ay nasa mataas na kalangitan at ang bituin ay nasa taas ng kanyang tinutunghayan? Ngunit ang sabi mo, ang Diyos ay walang nalalaman at hindi tayo mahatulan sapagkat sa ulap siya ay natatakpan. Akala mo ay dahil sa ulap ay di na siya makakita at sa ibabaw ng hipapawid ay palakad-lakad lang siya. Talaga bang nais mong lakaran ang dating daan na nilandas ng tinaak ng mga nasanay sa kasamaan kahit wala pa sa panahon, sila ay tinangay na ng baha sapagkat ang kanilang pundasyon ay lubos na nagiba. Yan ang paratang ni Eliphaz kay Job na isang masamang tao. Isang magulang na tao, kaya isang wise, isang swapang na tao. Kaya pala yumaman si Job. Yan ang paratang ni Eliphaz. Kaya idinuktong niya, talaga bang nais mong lakaran ang dating daan? Landas na tinahak ng mga nasanay sa kasamaan. Kasi, ang panahon po na ito, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, itong panahon na ito, meron na pong umiiral na Israel. Ulitin ko po, meron na pong umiiral na Israel dito. Ayan. Teka muna. Kung meron na pong umiiral na Israel, ibig sabihin may mga Israelita na. Ano po si Job? Isa ba siyang Israelita? Ayan. Si Job po ay kaapu-apuhan na po siya ni Esau. Ayan. Ibig sabihin, galing din po siya sa angkan ni Abraham, si Job. Pero hindi po siya galing kay Jacob o naging Israel. Kaya hindi po siya Israelita. Siya po ay isang Edomita. Ayan, mababasa po ang mga yan sa Henesis 36. Ayan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyan, umiiral na po ang Israel dyan. Sikat na sikat po sa kanila yung nangyari po ng baha sa panahon po ni Noe. Yan po yung binabanggit dyan, na ang dating daan na nilakaran ng masasamang tao. Inagos po yan ng baha, kasi masasama po ang mga nandyan, ang ibig sabihin po ni Eliphaz, kaya sinabi niya yan, sikat na sikat sila, trending sa kanila, yung panahon po ni Noe, na may baha po talagang na naganap. Ayan. Ngayon, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, basahin po natin itong ulat na yan tungkol po sa panahon ni Noe. Dito po sa Lucas 17 at ang talata po ay 26. Ayan, ito po ang nakasulat. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Ang mga tao nooy nagsisikain, nagsisiinom, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Ayan, yan po yung ulat, yan po yung history ng Biblia tungkol po sa binabanggit ni Eliphaz na tinangay ng baha. Itong mga lumalakad sa dating daan dahil sila po ay masasamang tao. Ayan, sa Hebreo po, 11, ganun din. Ito po ang nakasulat. Sa 7 naman, ng 11:7 po ng Hebreo. Ito po ang nakasulat, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikilala. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito ay nahatulan ang sanlibutan, ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ayan. Yung sanlibutan po ay nahatulan. Okay. Ganun din po sa unang Pedro 3:18. Ito po ating mababasa hanggang 20. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay nang minsan para sa inyo ng mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Ibig sabihin, si Jesus Christ namatay at muling nabuhay sa Espiritu. So, si Jesus Christ
ay nabuhay sa espiritu at ang pagiging espiritu niya, ito ngayon ang kasunod, 19. Sa kalagayan ito, yung espiritu, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod noong matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe. Habang ginagawa niya ang daong, doon ay ilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. Yan. Yan po yung nangyari sa panahon po ni Noe at binanggit po ni Eliphaz. Yan. Na timanita ang tungkol po sa pagkagunaw o nilakaran po ng ang dating daan. Ayan, mga kapatid. Yan po yung binabanggit niya. Eto, basahin natin uli. Kahit wala pa sa panahon, sila'y tinangay na ng baha, sapagkat ang kanilang pundasyon ay lubos na nagiba. Ngayon, ano po ibig sabihin? Ito kasing binabanggit ni Eliphaz, na ang dating daan, na nilakaran ng masasamang tao, ito po yung panahon po ni panahon po ni, ang mga tao po noon ay napakarami na, ni Seth, at saka ni Enoch, hanggang dumating po kay Noe. Sa Henesis 6 po, ang sinasabi doon ay napakarami ng tao sa sanlibutan. Ayan. Ito po ang nakasulat, napakarami na ng mga tao sa daigdig ng panahong iyon. Nagkaroon sila ng mga anak na babae, nang makita ang anak ng Diyos, na ang mga babae anak ng tayo, mga magaganda, ang mga ito ay pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Sinabi ng Panginoon, hindi ko ipinapahintulot na mabuhay ng mahabang panahon ang tao sapagkat siya ay makalaman. Ayan, ibig sabihin, kontaminado na, masamang tao na po ang mga nandyan. Kaya ang ginawa ng Panginoon Diyos, yung grupo ng mga tao na yan, yung group ng mga tao na yan, na nanggaling kay Seth, kay Enoch, hanggang sa panahon ni Noe, pinatay lahat yon at 8 lang ang natira. Yan po ang dating daan, nalilikaran ng masasamang tao. Ayan. O ngayon, nung nabuhay na po si Noe, nagkaroon po ulit ng 100. Ayan. Kasi, meron na pong Israel. Nagpakilala po ang Panginoon Diyos kay Abraham. Ayan. Ito naman po ang Israel na ito, na pinanggalingan ni Isaac at ni Jacob, ay si Abraham. Dito naman po nangako ang Panginoon Diyos. Kaya nagkaroon ng panibagong daan. Isa pang daan. Yan naman po yung nakasulat sa Jeremias 6:16. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandun ang mabuting daan. Ayan. So, dalawa na po yung ating pinagkumpara, yung aklat po ni Jeremias at aklat po ni Job. Dito nagkamali ang MCGI, si Ka Eli Soriano, hindi niya na pag-aralang mabuti kung ano ang ibig sabihin ng Jeremias 6:16. Ito pong Jeremias 6:16 naman, andyan po si Brother Manolito Fajardo, kapwa natin yung Kristiyano at sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay. Ayan, welcome po Brother Manolito Fajardo. Yung Jeremias 6:16 naman po, gagamitan lang po natin ng timeline para maintindihan. At ang kay Job, ito pong panahon ni Job, mayroon na pong Israel. Hindi pa po nahahati ang Israel. Ito namang panahon ni Jeremias, nahati na po ang Israel. Ayan. Kaya, sinabi po ni Propeta Jeremias, ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandun ang mabuting daan. Yung mga dating landas po na binabanggit, yung landas po ng mga Israelita kung saan sila umalis mula Ehipto patungong Kanaan. Yan po yung dapat daw lakaran yun. Yan po ang dating landas. Nandoon ang mabuting daan. Pagdating kasi nila sa lupang pangako, diyan sa Kanaan, doon sila magpapahinga. Yan, kaya magkaiba po yun. Hindi po iisa lang yun, magkaiba yun.
iba po ang dinadaanan ng dating landas, saan nandun ang mabuting daan, papunta po yun sa Israel, papunta sa Kanaan. Ito naman pong dating daan na sa Hob, ito naman po yung nangyari sa panahon po niya, mga tao po, sa panahon po ng kay Seth, kay Enoch, hanggang sa dumating si Moises, si Noe, hanggang sa ginunaw po ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng baha. Yan ang dating daan na nilakaran ng masamang tao. Ayan. Ngayon, ano po dapat nating maintindihan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, dito po sa ating pinag-aaralan, sa Job 22:15 hanggang 16. Ayan. Nung time na yon, sabi po kasi ng mga nakakaraan pa naming ang buhay pa si Brother Bert, kailangan pang bang pakinggan si Eliphaz? Si Eliphaz po ay kaaway ng Diyos. Ayan. Kaaway ng Diyos si Eliphaz. Dapat hindi pinapakinggan ang sinasabi ni Eliphaz. Kasi pinagtatanggol nila yung dating daan na nilakaran ng masamang tao. Ang nagsasalita kasi noon, si Eliphaz. Kaya, itong mga MCGI, mga panahon ng buhay pa si Brother Bert, pinagtatanggol nila ito. Na dapat daw, hindi na yan pinapakinggan si Eliphaz. At ang dalawa pa niyang kaibigan si Bildad at saka si Supar. Kasi si Eliphaz po, si Bildad at saka si Supar, mga kaaway ng Diyos yan. Kayong mga nagsasalita na masamang tao ang lumalakad sa dating daan, kayo yung mga nagsasabi na hindi totoo. Kasi pinapakinggan nyo pa si Eliphaz kaaway ng Diyos Si Eliphaz kaaway ng Diyos yan, bakit nyo pa pinapakinggan? Ito ngayon, sabi ni Brother Bird, saan naman daw mababasa sa talata ng Biblia na sinabi ng Diyos na kaaway niya si Eliphaz na Timanita, si Bildad na Suhita, at si Sopar na Amatita? Saan nakasulat sa Biblia? Nung tinatanong sila ni Brother Bert, hindi ngayon sila makaporma. Kaya dito tuwan-tuwa si BWS Doon sa sinabi ni Brother Bert. Si Brother Bert po ang ang nakapag-discuss yan tungkol dyan. Sabi ni Sister Rosita Rojas, pwede ko po bang sumbong kay Jesus Christ na ibalik ang pera ng balo, maawa man siya sa balo? Opo, pwede po yun. Maari po. Manalangin no tayo sa Panginoon by Spirit. Kasi tayo po ay sumasampalataya, sumasamba sa Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng Espiritu. Pwede po yun. Ayan. Balik tayo sa ating pinag-uusapan, mga kapatid. Yung nga po, na bakit daw pinapakinggan pa si Eliphaz na kaaway ng Diyos. Ang tanong ni Brother Bert, saan namang talata sa Biblia na kaaway ng Diyos si Eliphaz? Nagbasa sila Ito po ang nakasulat. Sa 42 po ng Job 7. Pagkasabi nito kay Job, si Eliphaz na Timaneo o Timanita naman ang hinarap ng Panginoon. Sinabi niya, matindi ang galit ko sa iyo at sa dalawa mong kaibigan, sapagkat hindi ninyo sinasabi ang katotohanan tungkol sa akin, tulad ng ginawa ni Job. Yan daw ang talata ng patunay na kaaway ng Panginoon Diyos si Eliphaz. Basahin natin sa isa pang salin ng Tagalog para meron tayong idea sa King James Version po na Tinagalog. Ito naman po ang nakasulat sa 7. At nangyari na pagkatapos na magsalita ng Panginoon ang mga salitang ito kay Job, sinabi ng Panginoon kay Eliphaz na, Timanita, ang aking puot ay nag-aalab laban sa iyo at laban sa iyong dalawang kaibigan, sapagkat hindi kayo nang nagsasalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid na gaya ng ginawa ng aking lingkod na si Job. Yan daw po ang patunay na kaaway ng Diyos si Eliphaz. Ayan. Sabi po ni Brother Bert, sabi po ng mga dating daan, sabi po ni Kael Soriano, kaaway daw po kasi si Eliphaz ng Diyos Dapat hindi pinapakinggan. Kasi kinakailangan nilang ipagtanggol yung Job
22:15. Kailangan nila ipagtanggol yun. Kasi ang sakit-sakit po ng sinabi dyan na iyo bang pagpapatuluyan ang dating daan na nilakaran ng masamang tao? Yan, ang sakit-sakit ng sinabi. Nasaktan po dito ang MCGI. Kaya kinakailangan nilang ipagtanggol. Kaya lang, mali ang pagtatanggol nila. Ang sabi ni Brother Bert, nagbigay siya ng halimbawa, pag ikaw ba ay napupuot at galit na galit ka sa iyong anak, ibig ba sabihin nung kaaway mo na ang anak mo? Ay, hindi nakasagot. Ayan, ibig sabihin ba kaaway mo na anak mo? Therefore, nagalit po ang Panginoon Diyos, nag-aalab po ang galit niya kay Eliphaz at sa dalawa pa, hindi po nangangulugan na kaaway niya. Ayan, hindi po nangangulugan na kaaway niya na, kaya mali po si Ka Eli Soriano nang sinabi na dapat pa bang pakinggan si Eliphaz? Kaaway ng Diyos yan. Hindi po kaaway ng Diyos si Eliphaz, si Bildad, si Sopar. O ano pa sabi ni Brother Bert? Sabi ni Brother Bert, ang sabi po ng Panginoon Diyos kay Job, sa Job 1 po, basahin natin. May isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job, at ang lalaking ay sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Sa 8, ganun din po sinabi. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job, sapagkat walang gaya niya sa lupa, na sakdal at matuwid na lalaki, na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Ibig sabihin, perfect itong si Job para sa Diyos. Ngayon, kung si Job ay perfect para sa Diyos, papayag ba ang Panginoon Diyos na magkaroon siya ng kaibigan na kaaway ng Diyos? Ayun, hindi na naman sila makasagot doon. Ayan. Bakit? Hindi nga po pwede. Hindi po mapayag ang Panginoon Diyos na makipagkaibigan ng kanyang lingkod sa kaaway niya. Hindi po mapayag ang Diyos. Maging sa ano nga maging sa pakikisama pag masama ugali ng kaibigan mo. O basahin po natin mga kapatid sa isang talata po ng Kawikaan. May binabanggit po ang Panginoon dito Sa 22 po ng Kawikaan, ang talata po ay 24. Ito po ang ating mababasa. Ayan. Huwag kang makikipagkaibigan sa taong bugnutin, ni makisama sa taong magagalitin. Baka mahawa ka sa kanila at sa bitag ay masilo. Doon pa lang, hindi na nga pumapayag ang Panginoon Diyos na makikipagkaibigan ka sa mga bugnutin, yung maiitin ng ulo, at mga taong mga magagalitin. Ayaw nga ng Panginoon Diyos tama ang sinabi ni Brother Bert, na papayag ba ang Panginoon Diyos na ang kanyang lingkod na si Job na matuwid, makikipagkaibigan sa kaaway niya? Siyempre hindi. Hindi papayag ang Panginoon Diyos yun. Therefore, hindi kaaway. Hindi kaaway ng Diyos si Eliphaz, si Bildad, at saka si Sopar. Kaya nung sinabi ni Eliphaz na iyo bang pagpapatuluyan ang dating daan na nilakaran ng masamang tao, nung sinabi niya yan, valid yun. Yan, valid talaga yun dahil meron silang history tungkol sa baha. Masasamang tao pala ang nandun, lumalakad doon. Kaya binaha sila. O ngayon, ano po patunay mga kapatid nung pangyayari na yan? Sa buhay po ni Job. Ang nangyari po, kung atin pong tuloy-tuloy ang pagbabasa, ito po ang nakasulat sa 8 na po tayo. Dahil kinausap na ng Panginoon Diyos itong tatlo. Tsaka si Eliphaz ang kanyang tatlo. Kaya, ngayon, kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa. Dalhin niyo ito kay Job at sunugin bilang handog. Ipapanalangin kayo ni Job. Siya lamang ang pakikinggan ko para hindi na kayo pagbayarin sa inyong kahangalan. Dahil sa hindi ninyo paglalahad ng buong katotohanan. Tulad ng ginawa niya. Ganun nga ang ginawa ni Eliphaz na Timaneo, Bildad at Suita at Sopar na Amita. At ang panalangin ni Job ay dininig ng Panginoon. O yun. Therefore, hindi kaaway talaga. Bakit? Kasi,
Inutusan pa silang tatlo na magdala ng handog kay Job at sunugin nila yon. Tapos si Job, ang papel naman ni Job, ipanalangin sila sa Diyos. O di wala na sila, nalinis na sila. Hindi kaaway. Kaya valid ang sinabi ni Eliphaz na iyubang pagpapatuluyan ang dating daan na nilakaran ng masamang tao. Kaya yung numalakad sa ang dating daan na binabanggit ni Eliphaz, masasamang tao talaga yung nandun. Yun po yung panahon ni Seth, ni Enoch, hanggang sa dumating po ang panahon ni Noe. Lahat yung mga yan, namatay lahat sa baha. Yun ang dating daan. May panibagong daan, eto po yung daan naman, papunta naman ng Israel, ng Kanaan. At ang mga Israelita po, ang sinasabihan ni Jeremias na ganito ang sabi ng Panginoon. Magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo. At ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon at kayo magkakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ngunit kanila sinabi, hindi kami magsisilakad doon. Yung target kasi noon, papunta po ng Kanaan, ng Israel. Yun ang magiging bahay nila. Bahay nila para sila makapagpahinga. Hello. Kaya magkaiba po yun. Ang dating daan nasa Job 22:15 at ang dating landas kung saan nandun ang mabuting daan, magkaiba po yun. Yan. Okay po. Mga kapatid at mga kapwa-Kristiyan, hanggang doon lang po yun. Kasi meron din tayong tatalakayin mga kapatid tungkol po sa dito po sa sinabi ni nakakagimbal po yung kanyang sinabi. Noong linggo po, may sinabi po si Pastor Jacob Santos, aka BWS, si Black Widow Spider. Yan. Sabi niya, may sakit at may karamdaman, huwag may sakit ka daw, dapat daw may namamagitan. Ayan. Yung nga po, siya po yung mamamagitan. Sa pamamagitan po ng kanyang prayer request. Ayan. Yan po yung kanyang sinabi. Kasi, doon po sa Marcos 8:22 hanggang 26, meron po doon namagitan Yung po yung mga tao na nagdala kay Jesus Christ, isang taong bulag, na pinagaling ni Jesus Christ yung bulag. Ang nangyari po kasi doon, ay hindi na po pinayagan ni Jesus Christ na ang bulag ay bumalik pa sa bayan. Pinauwi na ni Jesus Christ yon. Magkaiba po yun Yan, ang sinasabi ho natin, bakit pa may kailangan ng tagapamagitan? Para ikaw ay gumaling sa iyong sakit at karamdaman. Hindi na kailangan yun. Bakit? Kasi, kinakailangan mong dumiretso ka na sa Panginoon Diyos. Direkta ka na sa kanyang manalangin kung ano kailangan mo. Bakit? Siya lang ba ang pinapakinggan ng Diyos? Yung panalangin ni BWS ang pinapakinggan ng Diyos? At ang panalangin ng ibang may sakit niya, hindi na pinapakinggan? Hindi ho ganun yun. Ayan. Papayag ba ang Diyos, Jesus Christ, na humingi ng pera sa loto upang makatulong ipagpatayo upang makinig sa mga katotohanan balita? Brother Vincent, ayan, opo. Sige po, Sister Rosita Rojas. Tatalakayin po natin yan sa ibang pagkakataon kung ano naman po ang sinasabi ng Biblia tungkol dyan. Okay. Basta't ang Panginoon Diyos po, gumagawa po yan ng paraan. Siya po ang makapangyarihan sa lahat. Kung ninyo pong naaalala, si Jesus Christ at saka si Pedro, inutusan po niyang kumuha ng isang isda at kunin po yung denaryo para ipambayad sa buwis. Ibig sabihin, gumagawa po ng paraan, hindi po puro magic. Gumagawa din po ng paraan. Mga bagay na kagilagilalas po yun. Ayan, para pambayad po. Pero nyo, kumuha ng isda, kinuha doon sa bibig ng isda, nakakuha po ng pambayad doon sa tax. Ayan. Gumagawa po ng paraan ng Panginoon para ipakita po sa maraming tao na siya nga po ang Kristo, siya po yung Misayas. Ayan. Okay. Ang kanyang paksa po ay tungkol sa masaganang buhay.
Ayan, alam niyo po, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ang nakikita ko po na kanyang ginagawa ay tungkol na po sa kayamanan. Ano ho? Ito si BWS. Gusto niya magkaroon siya na gusto niya masaganang buhay. Ayan. Kasi pagka masaganang buhay nga naman, meron na naman siyang mauuto. Ano ho? Meron siyang manghihingian para may pagpapatuloy niya ang pagpapatayo ng kanyang sariling bahay. Kasi wala siyang bahay eh. Ayan. O ngayon, ano pa po ang ibig sabihin mga kapatid? Dito po sa ating babasahing talata, ito po ang dapat nating sundin. Ano ho? Dapat nating bigyang pansin palagi ito. Dito po sa Apokalipsis 3. Ayan, at ang talata po 19. Ito po ang nakasulat. Sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya't maging masigasig ka, pagsisiyan mo talikuran ang iyong mga kasalanan, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain kasalo niya. Ayan, ibig sabihin po mga kapatid, kung kaya natin binasa ito, meron po kasing nagaganap sa ating panahon na itong mga pastor na ito talagang materialistic na talaga. Ito pong si BWS talagang materialistic na ito. Bakit? Kasi nga po, meron siyang plano kasi na makahingi ng ganito sa kanyang mga miyembro. Ayan, at kung ano-ano pa. Okay. Ano pa po ang dapat nating maintindihan, mga kapatid? Okay. Yung pa lang, may nagtanong. May nagtanong po kasi doon sa ano. Natatawa ako. Itong nagtanong kung bakit daw po ba kinakailangan pang magtayo ng templo o yung bahay, sambahan nila at kung ano-ano pa. Hindi ba't wala na yan sa ating panahon? Ang sagot niya, noon, utos, noon. Yung templo ng Panginoon Diyos. Ayan. Ngayon, ano pong kanyang sagot doon sa tanong ng isang kapatid? Naaalala na nabibilang kasi nila na kinakailangan daw talaga nilang magtayo na kasi matagal na panahon na silang umuupa. Ayan. Alam niyo ho, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, kilalang kilala ko na yan. Hindi po yung bahay-sambahay, kundi ay bahay niya. Ano ho, bahay ho niya yan kasi wala siyang bahay eh. Meron ho siyang asawa na kinakailangan niya ibahay. Kinakailangan na may matirahan. Meron ho siyang anak. Meron siyang bagong pamilya. Kinakailangan ho niya ng bahay. Kaya gumagawa ho siya ng paraan na magkaroon siya ng bahay. Tingnan niyo po. Alam nyo, yan si Black Widow Spider, meron ho siyang ginawa na mensahe na naman sa mga kapatid sa abroad. Ang akala niya, makukuha niya. Ang akala naman niya, mahihimok niya uli yung kapatid na bumalik sa kanya. Yung kapatid na yon ay nasa abroad. Aba, mini-message pa niya at ipinapakita niya yung kanyang pinapatayo. Hello, BWS, hindi mo makukuha yun. Kasi, lumayas na nga sa'yo yan isang buong pamilya Nilayasan ka na nga yan kasi hindi nga maganda ang ipinapakita mo sa mga miyembro. Namamag-asa pa siya, nagme-message pa siya, na lumalabas, humihingi siya ng tulong, ng abuloy. Nilayasan ka na nga hindi mo yan makukuha. Hello, kasi kilala ka na yan. BWS. At doon sa mga miyembro ng samahan ni BWS, yung inyong pastor, mini-message po yung mga lumaya sa kanya na nasa abroad na mamag-asa.
ayun, hindi pinansin ng inyong pastor. Bakit? Kasi halatado na talagang namimera na ito. Ayan. Okay. Ano pa po ang dapat nating maintindihan mga kapatid at mga kapwa Kristiyano? Hindi po niya nasagot ng maayos. Ayan, si Brother Eric Muyko, dyan sa Talisay. Kapwa nating Kristiyano yan, sa lahat po ng kanyang mahal sa buhay. Kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Ayan, ito pa po nakakagimbal na sinabi po ni BWS. Ito po ang nakakatakot. Ewan ko lang kung hindi pa ito maintindihan nitong mga nandyan. Ano ho? Meron kasing mga utos sa lumang tipan na huwag kang kumain ng baboy, mga ganun po. Sa lumang tipan, meron mga utos na para lang sa Israel. O ngayon, binanggit po niya mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ito pong Sabat. Ayan. Dito natin mapapatunayan na ang pastor nyo na si BWS, si Black Widow Spider, ano ho, talagang hindi niya naiintindihan ang Biblia. Hindi niya nauunawaan. Bakit ho natin nasabi yun? Alam nyo ba, makinig po kayong mabuti, lalong-lalo na po, tinatawagan ko ng pansin, itong mga miyembro po sa samahan ni BWS. Sinabi ho ng pastor nyo na hindi daw obligado sa mga Kristiyano ang magsabat. Ayan. Ayan, nako, ito na naman tayo nito. Ay, nako. Sige pa, pauto pa kayo sa pastor nyo. Ha? Ulitin ko po ang sinabi ng inyong pastor, ha? Hindi daw obligado sa mga Kristiyano ang sabat. Ayan. Ayan. Pag-aralan po natin ito mga kapatid, ha? Ayan. Alam nyo ba na kapag ikaw po ay may Holy Spirit, ikaw po ay sugo, tulad ng ginagawa ni BWS, dapat hindi niya sinasabi yon. Basahin po natin ang Deuteronomio, ano po? 5 po at 15. Tingnan natin kung ano po ang nakasulat. Ayan. Sabi dito, alalahanin mong naging alipin ka rin sa Ehipto, at mula rooy inilabas kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Kaya, iniutos ko, panatilihin mong nakalaan sa Panginoon ang araw ng pamamahinga. Ayan. Sa isang salin po ng Tagalog, basahin po natin. Sa Deuteronomio po, 5 at 15. Ito naman po ang nakasulat. At iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto, at ikaw ay inilabas ng Panginoong mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya't inuutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Yan. Araw ng pamamahinga, araw ng Sabat. So, ito pong tinamaan ng magaling na pastor ninyo, si BWS. Sinabi po sa live broadcast niya, sa kanyang programa, na hindi daw po obligado ang mga Kristiyano na ipangilin ang Sabat. Tama ba yun ang sinasabi ng pastor na yan? Kasi mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, tandaan ho natin, ang Sabat po na sinasabi ng Panginoon Diyos sa Israel ay dapat talagang gawin ng mga Israelita yan. Kasi
6 na araw na nilikha ng Panginoon Diyos ang langit at lupa, at sa ika-7 araw siya ay nagpahinga. Okay? So, ginawa po niyang banal ang ika-7 araw dahil ngayon nga po ay Sabat. Ang order ng Panginoon sa mga Israelita, dapat alalahanin nila ang Sabat o yung araw ng pamamahinga. So, utos ho sa kanila yun. Yung araw ng pamamahinga o yung Sabat. Ito lang ang matindi, sinabi ng inyong pastor, BWS. Tinatawagan ko ng pansin ang mga miyembro dyan. Sige, pauto pa kayo sa inyong pastor. At mananatiling walang laman ang inyong mga ulo. Para kayo sa mga jeep. Ang inyong mga ulo, wala pong hindi po full tank. Aalog-alog ang inyong mga ulo pag nakinig kayo sa inyong pastor. Bakit? Sinabi kasi ng pastor nyo na hindi daw obligado ang mga Kristiyano ang ipangilin ang Sabat. Alam nyo ba na yung salita na yan, salita na ho yan ng demonyo, ni Satanas. Kasi hindi ho niya naiintindihan eh. Yan ang nagagawa na ginagawa mo kasing literal. Ginagawa mong pisikal, material. Dapat lang. Dapat lang. Na alin? Na hindi obligado? Hindi ho yun. Hindi tama yun. Kasi po, pag sinabing hindi tayo inuobliga na mangilin ng Sabat, dapat talaga natin gawin yun. Walang utos na ipangilin ang araw ng Sabat, walang utos na kung ano-ano pa mang ginagawa. Dapat lang gawin ng mga Kristiyano yan, ang Sabat. Yan. Yan o, ibig sabihin, kinakailangan lang makilala mo kung sino si Sabat. Hello? Kaya sinasabi ko na aalog-alog ang mga ulo nitong mga nakikinig dyan sa programa ni BWS. Bakit? Kasi hindi ninyo nalalaman eh. Maniniwala kayo din sa sinasabi ng inyong pastor na hindi obligado. Hindi po ganoon. Mali yun. Huwag kang ganyan, Pastor Jacob Santos. Black Widow Spider. Huwag kang ganoon. Maawa ka naman sa tao. Dapat hong gawin pa rin ang Sabat. Kahit sa panahon nating ito. Hindi mo lang kasi kilala kung sino si Sabat. Basa tayo mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Dito po sa isang talata ng Henesis. Kaya unti-unti lang natin to, dahan-dahanin lang natin to. Sa 2. Ito po ang nakasulat. 2:1. At nayari ang langit at lupa, at ang lahat ng natatanaw sa mga iyon. At nang ika-7 araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at nagpahinga ng ika-7 araw sa madlang gawa niyang ginawa. 3. At binasbasan ng Diyos ang ika-7 araw, at kanyang ipinangilin, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilika at ginawa. Ito ang pinangyari ng langit at lupa nang likain ng araw na gawin ng Panginoon Diyos ang lupa at ang langit. Ayan, nagpahinga pala ang Panginoon Diyos sa ika-7 araw. Tandaan po natin dapat mag-aral tayo. Huwag kang syunga-syunga, huwag kang syunga, pagkat walang ospital sa taong syunga. Huwag kang syunga-syunga, huwag kang syunga, malamang na para sa iyo ikay madisgrasya. Huwag kang syunga-syunga, huwag kang syunga, pagkat walang gamot yan sa taong syunga. Huwag kang syunga-syunga, pagkat walang ospital sa taong syunga. Ayan. Ayan po yung awit nung ano bang bandang umawit niyan? Ano po ibig sabihin mga kapatid at mga kapwa Kristiyano? Ginawa ng Panginoon Diyos ang ika-7 araw.
na banal at nagpahinga siya. Magtatanong tayo, ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat. Siya po ang lumikha ng langit at lupa. Gamit-gamit lang po niya ang kanyang bibig. Isinasagawa na ng Holy Spirit, ng kanyang espiritu, ang nais ng kanyang bibig. Magkaroon na liwanag. Ching! O, liwanag kagad. Ganun po ka makapangyarihan ng Panginoon Diyos. Bibig lang po ginagamit niya. Tapos isinasagawa na ng espiritu niya. Magkaroon ng tanglaw. Ching! O, ganun po ang Panginoon Diyos eh. Ayan. O ngayon, nagpahinga po ang Panginoon Diyos sa ikapitong araw. Magtatanong tayo, Diyos, Panginoon namin, kayo ho ba ay napapagod? O, di ba? Ganyan po yung mga question. Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa at makapangyarihan sa lahat, bakit kayo nagpahinga? Kayo ho ba ay napagod? Ayan. Common sense lang naman po yun. Ang Panginoon Diyos po, hindi porket nagpahinga, ay napagod na. Ngayon, bakit siya nagpahinga? Ang Panginoon Diyos. Tapos, inorderan niya ang kanyang bayang Israel na magpahinga, sa ikapitong araw, ay ipangilin niyo ang Sabat, yung araw ng pamamahinga. Ayan. Ito po, basahin natin mga kapatid, ha? Sa isang talahata po ng aklat ni Marcos. Ni San Marcos, 2. Ang talata po'y 2. Sa magandang balita po, mga kapatid. Ayan, dapat, kaya mali po yung words na binanggit ni ni BWS na hindi daw inuobliga. Ito sa 2:23 po ng aklat po ni San Marcos. Medyo mahaba-haba ng konti dahil chronological reading tayo. Ito po ang nakasulat. Isang araw ng pamamahinga. O ito na, Sabat. Naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa triguhan. Habang sila'y naglalakad, ang mga alagad ay pumitas ng trigo. Yan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano at mga tagapakinig na rin. Tandaan ho natin, ang Panginoon Diyos po ay nagpahinga sa ikapitong araw. Ang question ho natin dito, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang Diyos na lumikha ng langit at lupa bakit ho kayo nagpahinga sa ikapitong araw? Kayo ho ba ay napagod? Ito po yung sagot. Magbabasa tayo. Ayan na. So, ang kanyang mga alagad, napadaan po sa triguhan. Habang sila naglalakad, ang malagad ay pumitas ng trigo. Siguro nagutom, Sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, napansin sila ng mga Pariseo. Ng mga Pariseo po, mapagpaimbabaw ito, yung mga mapagkunwari. Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Mahigpit siyang ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga. Yan. Alam nyo kasi, sa araw po ng Sabat, dapat po yung ipangilin talaga. Sino man ang mahuling gumagawa sa araw ng Sabat, pinapatay ho Ganun po ang batas ng Panginoon Diyos. Kaya dapat, pagka sa ikapitong araw, kinakailangan huwag kang gumawa, bawal gumawa. Mahuli kang gumagawa ka, papatayin ka. Ayan. Yan ang order ng Panginoon Diyos sa Israel. Kaya lang eto na. Naloko na. Sabi ng mga Pariseo, kasi ang mga Pariseo, matatalas ito sa lumang tipan. Kaya lang, Jesus Christ na yan Okay, tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Maigpit siyang ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga. Pumitas sila, kumain tingnan niyo po sagot ng ating mahal na Panginoon. Sinagot naman sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David? Noong panahong si Abiatar ang pinakapunong pari. Nang si David at ang kanyang mga kasama ay nagutom at walang makain. Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasamahan ayon sa kautusan. Ang mga pari lamang ang may karapatang kumain. Eto palang tropa ni Haring David. Kasi mandirigma sila galing sila sa digmaan, nagutom sila.
O ngayon, pumasok sila doon sa bahay ng Panginoon Diyos, nakakita sila ng pagkain doon, kumuha at kumain, binigyan pa ni David yung kanyang mga kasamahan, kumain sila. Ayan. O, tuloy ang basa. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasamahan. Ayon sa kautusan, ang mapari lamang ang may karapatang kumain niyaon. Sinabi rin ni Jesus, karagdagang informasyon, sinabi ni Jesus Christ, dito sa mga Pariseo, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Ang anak ng tao ay Panginoon, maging ng araw ng pamamahinga. Di tapos ang usapan. Yun ang sagot. Ano ba yung tanong natin? Diyos, bakit ho kayo nagpahinga? Kayo po ang makapangyarihan sa lahat Bakit ho kayo nagpahinga? Napagod ho ba kayo? Ang sagot po, hindi napapagod ang Panginoon Diyos. Bakit ho kayo nagpahinga? Kaya siya nagpahinga, kasi para pala, nilikha niya pala ang araw ng pamamahinga, para pala yan sa tao. Ang tao napapagod. Hello? Ayan, malinaw naman na nakasulat Nilikha ang tao, sinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao. Therefore, kaya pala nagpahinga ang Panginoon Diyos, hindi para sa Kanya yon, para pala yun sa mga tao. Kasi ang tao napapagod. Ang anak ng tao ay Panginoon, maging ng araw ng pamamahinga. Therefore, yung araw pala ng pamamahinga, sa ikapitong araw, walang iba pala, kundi si Jesus Christ yun. Hello! O ngayon, ano ibig sabihin? Hindi daw inuobliga ang Kristiyano na gumawa ng Sabat ng araw ng pamamahinga. Ibig sabihin, nilalayo ni BWS ang kanyang mga tagapakinig at ang kanyang mga miyembro kay Jesus Christ. Yun ang kanyang sinasabi. Hindi daw inuobliga. Si Jesus Christ ang araw ng pamamahinga siya si Sabat. Ba't nilalayo mo dyan? O sige, ganito. Challenge ko sa inyo. Sa miyembro dyan. Lalo na kay BWS. Total, ikaw yung nagpapanggap na may Holy Spirit China-challenge kita. Ayan. Dahil hindi mo naman naintindihan to, pahihirapan na kita ng gusto. Ayan BWS. Humingi ka na ng tulong sa mga miyembro mo. At sa mga ka-Bible study mo. Ilan ang Sabat sa Biblia? Yan, assignment mo yan. Ilan ba ang Sabat sa Biblia? Bakit sinasabi mo na ganyan? Ayan. Pag sinabi pong ilan, meron pong definite na number yan. May numero yan. Kaya nga ang programang ito, biblical na, historical pa. Scientific na, may kasama pang timeline or good arrangement. Pagkaminsan, tumatalakay din tayo ng arithmetic o yung mathematics. Kasi sa Biblia, pag meron ka yan, hindi ka lugi. Hindi mo na kailangan pang eisegesis, exegesis, hermeneutics. Naku, pampagandang salita lang yan. Pero alam ko ibig sabihin yan. Eisegesis. Ayan, exegesis. Kung anong makukuha mo rito, siyang i-deliver mo. Exegesis mo. Hermeneutics. Ayan, ibig sabihin naman, how to interpret Bible. Ayan, yan lang naman ang alam to mga pastor na ito Pero sa programang ito, biblical na. Ito po ginagamit namin. Nung kasama ko pa si Brother Bert. Ito gamit namin. Biblical na, historical pa. Dapat meron kang Biblia at dapat ginagamitan mo yan ng history. Scientific na, dapat ginagamitan mo yan ng science. May kasama pang timeline, yung time elements, yung timeline, or good arrangement, sabi ni Brother Bert. At dadagdagan pa yan ng mathematics or arithmetic. Yung 5 na yan, pag meron ka, hindi ka lugi. Maiintindihan mo ang Biblia.
Kaya ito ginagamit ko, yung 5 na yan. Biblical na, historical pa. Scientific na, may kasama pang timeline or good arrangement, at may mathematics pa o arithmetic. O ito ngayon, ilan ang Sabat sa Biblia? Ayan, bibigyan na kita ng idea. Lahat ng Sabat na yan, na may numero, kauuwian lang isa lang, si Jesus Christ pa rin. Kaya lang, marami yan. Meron niyang eksaktong numero. Ha? BWS? Gamitin mo ang pagiging 19 years mong tagabasa sa radyo, telebisyon. Gamitin mo. Ako, nilalait mo ako na nautusan lang na bumili ng suka, ang sabi mo, ano na, ahawak na ang Biblia. Tapos, sinabi mo pa na pinapangahasan ang Biblia. Bakit? Sa tingin mo ba, ano ang Biblia? Mahirap bang unawain ito? Salita ng Diyos to Gusto mo ba ikaw lang makakaunawa? Palpak nga yung unawa mo Ang yabang-yabang mo pa na nagpapanggap ka na may Holy Spirit. Nagpapanggap ka na ikaw ay sugo. Nagpapanggap ka na ikaw ay ginagabayan ng Espiritu Santo. Ngayon, ikaw ay 19 years sa tagabasa sa dating daan, sa radyo, telebisyon, pero ano nangyayari? Ang nilalait mo, ang dinadown mo, binibigyan ka ng assignment, hindi ka nakakasagot. O yan, ilan ang Sabat? Bigyan na kita ng tip. Ang marami ang Sabat, ilan yan? Ang kauwian yan, Jesus Christ pa rin. Bakit? Dahil sa ikapitong araw, siya pala si Jesus Christ. Siya si araw ng pamamahinga. Basa! O, hindi ko na babasahin. I-memorize ko na lang. Jeremias 6:16. Ganito ang sabi ng Panginoon. Magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandun ang mabuting daan. At magsilakad kayo roon at kayo mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ano ibig sabihin yan? Sabi ng Panginoon sa aklat ni Propeta Jeremias, ganito daw sabi ng Panginoon, magsitingin daw kayo sa mga daan. Pag nagtingin-tingin kayo sa mga daan, ipagtanong daw ninyo ang mga dating landas. Ano ba yung mga dating landas? Yung dinaanan ng mga Israel na nakapasok sa Kanaan. Nakapasok sila sa Kanaan. Partikular niyan si Abraham, si Isaac, at saka si Jacob. Yan, nakapunta sila dyan. Sa dating landas, kung saan nandun ang mabuting daan. Yan ang balita ni Propeta Jeremias. Pag nakita nyo rin yung daan na yon, nandun ang mabuting dating landas, nandun ang mabuting daan, lakad daw kayo doon. Kasi, ang patutunguhan yan, Kanaan. Na ang ibig sabihin ng Kanaan sa ating panahon, yan ang Israel. Yan ay lupang pangako ng mga Israelita. Ano meron doon? Makakasumpong ka raw ng kapahingahan sa imong kaluluwa. Sino si kapahingahan? Sino si Sabat? Basa. Ito uli. Merong awit niyan Kakantayin nga natin, sandali, Bagbigyan niyo lang po ako mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Aawitan lang natin ito si BWS. Ito, hanapin ko lang Awitan natin sandali si BWS. Ito. Tingnan natin kung kaya natin kantahin to. Okay. Ayan. Hindi kasi niya naiintindihan kung ano ang ibig sabihin nito mga kapatid. Ayan, ang atin pong hinahanap dito ay yung nakalagay po sa Jeremias 6:16. Ayan. Siguro narinig niyo naman siguro mga kapatid, Napakaganda ng kanta nito. Sandali ko lang po kakantahin. Kanta awit po ito ni Basil Valdez. Lift up your hands. Yan. Kanta. Life is not all that bad, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be
alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. Ayan. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, sabi ni Jesus Christ, and I will give you rest. Hello! Basa! O, ito na siya. Yung inawit natin na yan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, mapapatunayan natin na si Jesus Christ nga, si Sabat, si Jesus Christ, si araw ng kapahingahan, na itinatakwil ni BWS ng inyong pastor na nagpapanggap na may Holy Spirit kuno. O, ito na siya, o. Sabi dito, lumapit kayo sa akin, sa Mateo 11:28 hanggang 30. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. O di tapos ang usapan. Si Jesus Christ nga pala, si Sabat. Kaya pala ginawa ang ikapitong araw, kasi nga, ginawa ang Sabat, ginawa si Jesus Christ para sa tao. Para makapagpahinga ang tao. Hindi ginawa ang tao para kay Sabat. Yan ang malinaw na sinabi ni Jesus Christ. Therefore, kinakailangan natin magsabat. Papaano natin gagawin yun? Gagawin pa ba natin ang literal na pagsasabat? Na sa araw ng ikapitong araw ay hindi ka nagagawa? Hindi na ganun yun. Hindi na ganun yun. Bakit? Kasi may Jesus Christ na nga eh. Siya na nga gumawa eh. Ang gagawin na lang natin, yung ang inawit natin. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Kaya ang programang ito, relax na relax lang. Kalmang-kalma lang. Kasi araw-araw kaming namamahinga. Kasama namin si Jesus Christ. Hindi kami naliligalig, hindi kami dito nararatel. Kasi nalalaman na namin ang mga bagay. O yan. Kaya Pastor Jacob Santos, meron kang assignment. Ha? Ano sabi mo? Hindi inuobliga ang mga Kristiyano na magsabat. Wow! Ang tindi mo, te. Ayan. Yan ang nagagawa ng mayabang na nagpapanggap na may Holy Spirit, nagpapanggap na sugo, 19 years na tagabasa sa radyo, telebisyon, at kung ano pa, pas manlait pa sa atin, eh, matindi. Ano ho? O ayan, assignment mo. Ilan ang sabat sa Biblia? Yan, marami ang sabat. Ang kauuwian yan, iisa lang, si Jesus Christ pa rin. Pero marami. Ayan, ha? Yan ang assignment mo, Pastor Jacob Santos, na kinakailangan, wag mong baliwalain. Masama yung sinasabi mo na yon, na ang mga Kristiyano daw ay hindi inuobliga na magsabat. Ay hindi ganoon ang tinuturo nga ni Jesus Christ eh. Ano ang sabi po niya,
lumapit kayo sa akin, kayong nabibigitang luba, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kasi nga po, si Jesus Christ ay kapahingahan. Siya nga si Sabat Siya yung banal. Hello! O ngayon. Doon po sa kapatid na natanggalan ng gulong dyan sa Inlex, ang tinatawagan ko kayo ng pansin na ang pastor ninyo halatang halata na talaga ang ginagawa. Dapat kayo kapatid na natanggalan ng gulong, dapat araw-araw na kayo namamahinga. Relax na dapat kayo kasi kitang-kita naman na kayo ay mabuting tao. Ang paraan ng inyong pagkilala kay Jesus Christ, kasi sa gabi kayo umaalis dyan dahil kayo ay nagsasanta sena, ginagawa pa ninyong literal at kung ano-ano pa, dapat hindi na kayo nabibigatan. Dapat magaan na lang para sa inyo yan. Natanggalan ng gulong sa Inlex, mga kapatid. Dapat, mag-isip-isip na kayo. Wag nyo nang bigyan pa ng pagkakataon. O kaya, wag nyo nang hintayin pa na sawayin kayo ng Panginoon sa ikalawang pagkakataon. Baka hindi nyo na magustuhan. Hello, tinatawa, hindi ko po kayo sa dahil kitang-kita naman ang laman ng inyong puso, mabait naman kayo Kayo ay matulungin. Ako nga, natulungan nyo kaya lang, ang paraan ng inyong pagkilala kay Jesus Christ, mali. Dapat kayo ay nagpapahinga sa inyong bahay. Basa, ito pong dapat natin gawin, Maliwanag po dito sa 3 ng Apokalipsis. Ito po ang nakasulat. Sabi dito, sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya't maging masigasig ka. Pagsisihan mo talikuran ng iyong kasalanan. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Napakasimple lang ang hinihingi ni Jesus Christ. Ang gusto ng Panginoon, na kapag siya'y kumakatok sa bahay, buksan nyo kaagad. Ayan. Ang hinihingi lamang ni Jesus Christ, napakadali lang. Simpleng-simple lang. Kumbaga sa kumbaga sa ikaw ay naglalakad na may bitbit kang mabigat, merong dumaan na kakilala mo, kaibigan mo, binuhat yung bit mo, gumaan ka na ngayon. Ganyan din po ang ginagawa ni Jesus Christ. Pinapagaan na lang po niya. Ano lang hinihingi ng ating mahal na Panginoon? Dito, sabi ng Panginoon dito, ito ang sa 3:14. Ito, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodicea. Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen, ang tapat at tunay na saksi, at siyang pinagmula ng lahat ng nilalang ng Diyos. Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Sinasabi mo ikaw ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay, at wala nang kailangan pa. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kabag-habag, dukha, bulag at hubad. Kaya nga ipinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Yan! Yan ang offer ni Jesus Christ. Doon sa mga maraming pera na masyado ng mayabang, na kung saan paglingon sa left, may pera. Paglingon sa right, may pera. Pupunta sa ganito, nakakabili ng kahit anong gusto na AC nila. Pero nakakalimutan na si Jesus Christ, hindi na naaalala. Ngayon, pag ganyan ang ginawa ng isang Kristiyano, sabi ng Panginoon, kawawa ka, bulag ka, hubad ka. Kaya ito ngayon, dahil ikaw ay mayaman, pinapabili ka ngayon ni Jesus Christ sa kanya ng purong ginto para maging tunay kang mayaman. Ano ibig sabihin nun? Gumawa ka ng mabuti. Ayan, gamitin mo ang iyong kayamanan. Gumawa ng mabuti. Ano sabi?
ang nagpapautang sa Panginoon. Ang nagpapautang, ano ho? Ang gumagawa ng mabuti ay nagpapautang sa Panginoon. Basahin nga natin para maganda, mga kapatid. Ayan. Sa Kawikaan 19:17 po, ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Ibig sabihin, pag naaawa ka pala sa dukha, aba, ikaw pala ay nagpapautang sa Panginoon. Kung ikaw ay tumutulong sa kapwa, ganoon din. Nagpapautang ka sa Panginoon. Ang Panginoon pala magbabayad sa iyo noon. Kaya ang sabi ng Panginoon, bumili ka sa akin ng purong ginto para ikaw ay maging tunay na mayaman. Ayan, ano pa sabi doon? Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang iyong isuot at matakpan ang nakakahiya mong kaubaran. Ayan, kahit na maganda ang damit mo, kahit maganda ang sinusuot mo, para sa Panginoon, hubad ka pa rin at nakakahiya ka. Bakit ka nakakahiya? Kasi wala kang Jesus Christ sa buhay, hindi mo siya naaalala. Meron namang nakakaalala sa kanya, mali naman ang paraan. Tulad ng kapatid na natanggalan ng gulong sa NLEX. Yan po ay isang paraan ng pagsaway. Pagsaway ng Panginoon yan. Kaya tigilan nyo na yung pagpapakahirap nyo pa para pumunta lang sa Bulacan, sa Pampanga, o kung saan ba lugar, para kayo ay sumamba sa Diyos, alalahanin siya. Bakit wala ba siya sa bahay nyo? Wala ba ang Panginoon Diyos sa bahay nyo? Ang sabi ng Panginoon Diyos, ang Diyos ay Espiritu. Yan, ibig sabihin, hindi na kailangan pa siya sambahin kung saan-saan. Pupunta sa ganito, pupunta sa ganyan. Ang Diyos po ay Espiritu. Kinakailangan sumamba tayo sa Panginoon sa Espiritu at katotohanan. 4 po ng Juan. Ayan, ano pa po ang sabi dito? Yung nga, bumili daw ng damit. Nakakahiya na eh. Para sa kanya, hubad ka. Ano pa? Bumili ka rin sa akin ng gamot na ipapahid sa iyong mga tao upang ikaw ay makakita. Ayan, bulag ka na. Bulag na ang tingin ng Panginoong Hesus sa iyo. Bakit? Kasi puro ka na lang negosyo, puro ka na lang trabaho, puro ka na lang ganito, ng ganyan. Ayan, ganyan pong nangyayari sa inyo dyan, kapatid na natanggalan ng gulong sa NLEX. Huwag nyo nang hintayin pa na mapangalawahan kayo. Yan po ang ano po yan, payo sa inyo ng Panginoong Hesus, hindi ako, binasa ko lang naman. Ano ho, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Maliwanag po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano at mga taga-subaybay, mga kapwa-tao, na ang Sabat pala o araw ng pamamahinga, siya pala si Jesus Christ. Ngayon, ang sabi ng pastor na si BWS, hindi daw inuobliga. Hindi daw inuobliga ang mga Kristiyano na magsabat. O, kita mo? Para lumalabas, hindi inuobliga ang mga Kristiyano na sumampalataya kay Jesus Christ, pero Kristiyano na binanggit. Ang gulo eh. Hindi po dapat ganoon, kasi ang Sabat po, ang araw ng pamamahinga, si Jesus Christ yun. Kaya nga ginawa ng Panginoon Diyos ang araw ng pamamahinga para yan sa tao. Ang araw ng pamamahinga, si Jesus Christ. Ayan. Siya magbibigay ng kapahingahan. Kaya dapat, hindi mo sinasabi yan. Kaya ito ngayon ang assignment mo, Pastor Jacob Santos, a.k.a. Black Widow Spider. Ilan ang Sabat sa Biblia? Ayan. Dapat nabigyan mo ng numero yan. Ilan ang Sabat sa Biblia? Yan, kung ikaw ay may Holy Spirit, tinatawagan ko ng pansin ng mga miyembro mo at mga tagapakinig mo sa iyong programa na sinasabihan mong ka-Bible study na hindi naman nalalagyan ang kanilang ulo ng tamang impormasyon na nakasulat sa Biblia. O eto, himukin nyo na sagutin ng inyong pastor ang assignment ko. Ilan ang Sabat sa Biblia? Ang lahat ng Sabat na yan, mauuwi lang sa isa, pero may numero. Pag sinabing ilan, marami yon, pero mauuwi lang sa isa. At ang isa na yan, si Jesus Christ.
O yan, may mga ano yan, may mga, ang bawat Sabat doon, may mga meaning. May ibig sabihin. Ayan. Sige po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, siguro, hanggang dito na lamang po at nakadalawang oras na rin naman tayo. Siyempre, nagpapasalamat tayo sa Panginoon Diyos na tayo po ay binigyan ng isa pong pagkakataon na tayo po ay makapagbalita ng mga magagandang balita na nakasulat sa Biblia. At siyempre, lagi natin sinasabi na bago tayo matulog, ay alalahanin po natin si Jesus Christ. Bago tayo matulog, tingnan po natin ang ating mga mahal sa buhay, ating mga anak, mga kapatid, at kung ano pa mang sa loob ng bahay, dapat sabay-sabay pong inaalaala si Jesus Christ. Ayan. Pagising sa umaga, ganun uli, alalahanin uli si Jesus Christ. Ibig kong sabihin, dapat, buong buhay natin, dapat lagi tayong may Jesus Christ. Ayan. Pagka mayroon tayong Jesus Christ, araw-araw tayo may kapahingahan. Araw-araw tayong may Sabat. Hello! Ayan, sige po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, hanggang dito na lamang po ang ating programa at kung ipahintulot po ng Panginoon Diyos sa Biyernes uli. Ayan, kung bibigyan tayo ng pagkakataon na makapag-broadcast. Ang programa pong mga tinig sa ilang, biblical na, historical pa, scientific na, may kasama pang timeline or good arrangement, at sinasamahan natin yan ng mathematics. Ayan, sige po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, hanggang sa sunod pagkikita, huwag kayong mawawala. Paalam!